tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Pinalampas mo lang yung babae yun, pare. Binastos niya tayo pare-pareho eh. Paano hindi ko palalampasin yun? Ikaw mismo na may-ari ng kumpanya, hindi umimi. Paano nga ako magsasalita eh? Baka kung alamang masami ko eh. Wala ka namang ibang gagawin, kundi aminin mo kung sino kasagusaling ito. Tignan ko lang. Kung hindi parang nabuhusan ng malamig na tubig yung babaeng yun. Sa palagay mo ba, pare? Dapat na ba akong magpakilala? Oo, pare. Para ikaw na mismo ang magtatanggal sa mayabang na babaeng yun. Oh, nalinisan mo na ba ang kusida? Oo. Pati yung kwarto natin eh, nilinisan ko na rin. Ay naku, sino ba tayo sa bahay na ito? Magulang ba tayo o katulong ng anak mo na may-ari ng bahay na ito? Pagpasensya na natin ang anak mo. Siya ang nagpapakain sa atin. Kahit na siya pa ang nagpapalamon sa akin, hindi pa rin tama ang ginagawa niya eh. Abay tayong mga magulang ang naging sunod-sunuran sa gusto niya. Isipin mo ang lakas ng loob na sabihin niya na siya ang dapat na masunod sa bahay na ito dahil siya ang may-ari ng bahay. Bakit? Kung wala ba itong kapiranggot na lupang ito, may itatayo niya ang bahay na ito. Huwag ka nang maingay. Baka biglang dumating ang anak mo marinig ka pa. Hayaan mo na marinig niya. Tama naman ang sinasabi ko Ano ho ba yung sinasabi niyo, Itay? Nagre-reklamo kayo sa patakaran ko sa bahay na to? Oo, dahil winawalang hiya mo na kaming mga magulang mo. Mabuti naman at pinagbigyan mo ang kahilingan namin ng daddy mo. Oh, ang alin po, mami? Ang umuwi ka dito sa bahay dahil importante kaming sasabihin sa'yo. Anong sasabihin niyo, mami? Na ipinangalan na namin sa'yo ang kumpanya kung saan ay nagtatrabaho ka bilang encoder. Ha? Alam na namin ng daddy mo ang pagtatrabaho mo sa kumpanya natin bilang encoder. Sinong nagsabi sa inyo? Si Flakma? Anak, tapat at mabait ang kaibigan mong yun. Siya ang nagsasabi sa akin nangyayari sa kumpanya doon at maging ang pag-a-apply mo bilang encoder dahil isa siya sa mga empleyado. Sinabi sa akin, kaya natutuwa ako. Mami? At kung talagang kursonada mo ang ating empleyada, wala kaming ibang hangad ng daddy mo, kundi ang lumigaya ka sa piling ng babaeng pipiliin mong mapapangasawa. Anong sinabi mo, pare? Hindi totoong credentials na isinumiti ni Rita sa HR? Oo, pare. Gawa lamang pala sa recto yun. Paano mo na naalaman yun? Alam mo, maraming nakakakilala kay Rita dito. Dahil nga labas-pasok siya sa gusaling yun. Dahil nga scholar siya ng mami mo.
Sa tuwing katapusan ng buwan, ay kinukuha niya sa opisina ang pangmatrikol niya. Kaya kilala siya halos ng lahat ng empleyada. At dalawa sa kanila ang nagsabi sa akin na hindi totoong graduate sa kolehiyo si Rita. Ano? Oo pare, kahit ang ginawa ko ay nagpunta ako sa eskwelahan niya at napag-aralan ko na second year college pa lang pala siya at hindi pa siya natatapos ng kolehiyo dahil huminto na siya ng pag-aaral. Ano? Oo. At ginamit lamang ang perang ibinibigay ng mami mo para magpagawa ng bahay nila. Niloko lamang ni Rita ang mami mo, pare. Niloko lamang niya ang mami mo. Bakit naman ganun si Itay, Inay? Napaka-sensitive. Hindi mapagsabihan. Yun na nga kasi anak eh. Magulang mo ang itay mo. Hindi mo siya dapat pagsalitaan ng ganon dahil magulang mo siya. Kahit ba mali ang ginagawa, hahayaan ko lamang dahil magulang ko siya, ganun. Hindi naman sa ganon. Kaya lang, piliin mo ang tamang mga salita para sabihin sa itay mo kung ano ang ayaw mo para siyempre hindi nagagawin ng itay mo. Ang tigas naman kasi ng ulo ng Itay eh. Pinagsasabihan pero ayaw. Dapat na makinig siya sa mga sinasabi ko. Wala namang masama sa sinasabi ko ah. Walang masama. Sa palagay mo ba, ay tama lang na pagalitan mo ang tatay mo dahil lamang sa hindi nasunod ang gusto mo? Ang pagpapamukha mo ba sa amin na gastos mo ang pagpapagawa ng bahay na ito ay tamang katwiran ng isang anak, ha? Inay, pati ba naman kayo? Napaka-sensitive naman ninyo. Ang mabuti pa, Inay, labhan niyo yung uniforme ko para sa gagamitin ko sa trabaho habang maganda ang sikat ng araw. Baka mamaya uulan na, hindi na matutuyo. Babaho pa. Matutulad lamang sa damit ninyo na mabaho ang uniforme ko. Anong sinabi mo sa inay mo? Oh, Itay, kayo pala. Huwag mo nga akong matawag-tawag na itay. Dahil winawalang hiya mo na naman ako. Ang hirap kasi sa inyo, Itay. Napaka-sensitive ninyo. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo ah. Bakit kayo nagagalit sa akin? Masama bang maging prangka ako? Anis lang ako ano? Alis ka o nagiging matapobre ka na? Ha? Dapat di kaming mga magulang mo minamata mo na rin eh. Bakit ba kayo mahihirap? Napaka-sensitive ninyo. Ano? Kaming mahihirap ka mo? Bakit ikaw? Mayaman ka na ba? At sakaling yumaman ka man, ha? Katwiran ba yung pagiging mayaman para bastusin mo ang tunay mong mga magulang? Ha? Ewan ko sa'yo. Kaya hindi kayo umaasenso sa buhay ninyo dahil napaka-sensitive ninyo. Carla, pwede ba tayong sabay pumunta sa kantin? Oh, Carlo, ikaw pala. Doon na tayo mag-usap sa kantin. Baka makita na naman tayong nag-uusap eh. Ano naman kung makita tayo nag-uusap? Baka mamasamain na naman ni Rita kung makita tayong nag-uusap dito sa loob ng opisina. Ayaw mo. Inggit lang naman yun eh. O, paano? Ihahatid kita sa inyo mamayang uwian, ha? Hindi talaga kayo madala-dala, no? Ang kakapal ng mukha ninyo. Pinagsabihan na kayo't lahat-lahat. Sige pa rin. Nag-uusap pa rin kayo sa loob ng opisina. Miss Rita, break time na. Wala naman kayong sinusunod sa patakaran ng opisinang ito, ha? Anong walang hindi sinusunod na patakaran ng opisinang ito? Oras pa ng trabaho, ah.
Like yan, orasan ng pisina mo. Dahil sarili ko, mag-alas 10 na. Teka nga, bakit ba lagi kang nakikialam ha? Kabago-bago mo sa opisinang ito eh. Kung kumilos ka, daig mo pa ang may-ari ng kumpanyang ito. Baka hindi mo kilala kung sinong kaharap mo ngayon. Kilala ko kung sino ka. Ikaw si Margarita Alcantara, na scholar ng may-ari ng kumpanyang ito. Oh, yun naman pala eh. Alam mo naman pala eh. Di umayos ka para hindi kita sisantihin. Natutuwa ako sa sinabi mong yan. Kaya magbihis ka at ihanda mo ang mga dadalhin natin sa Pangasinan. Bakit? Gusto kong ako mismo ang mag-a-announce sa mga empleyado at empleyada kung sino talaga si Carlo. Ayaw nga ng anak mo na ipakilala siya kung sino siya sa kumpanyang yun. Kung noon ay nasunod ang gusto niya, sa pagkakataong ito, ay dapat na ako naman ang masunod. Ano? Ako? Sisisantihin mo? Baka ikaw ang sisisantihin ko. Ano? Ikaw ang sisisanti sa akin? Nagpapatawa ka ba? Guard! Palabasin mo nga ang lalaking ito. Kalad ka rin mong palabas. Bastos ka pala, no? Naging manager ka lang kung basta ka, kala mo kung sino ka na. Hindi ang katulad mo ang kailangan sa kumpanyang ito. Napakayabang mo. Hindi ka nararapat maging manager sa kumpanyang ito. Carlo, awad na, Carlo. Pare, hindi dapat pinapalampas ang ganyang klaseng empleyada eh. Bastos eh. Ang kapal naman ng mukha mo. Sino ka? Para pagsabihan ako ng bastos? Sino ka ba ha? Ako lang naman ang totoong vice president ng kumpanyang ito na pinagtatrabahuan mo. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, Pare, huwag mo nang patulan yan. Babae yan. Pare, patawag mo ang guard at ipakaladkad mong babaeng yan palabas ng gusaling ito. Morning, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Pare, ang mami at daddy mo, nandyan sila. Teka, bakit parang nagkakagulo yata? At nakatayo kayo lahat ng mga empleyado at empleyado. Anong kaguluhan ito? Bakit halos nagkatayo ang lahat? Mabuti na lamang, sir, at dumating kayo. Winawalang hiya nila ako dito, sir, ma'am. Sinong bumabastos sa iyo? Anak, anong kaguluhan ito? Daddy, mami, tanggalin niyo sa kumpanyang ito ang babaeng yan dahil isa siyang manluloko. Ano? At kung mayroong nararapat na maging manager dito, walang iba kundi si Carla. Dahil bukod sa magaling siya sa trabaho, ay totoong graduate siya sa kolehiyo. At bata pa siya nagtratrabaho na siya rito.
Magsalita ka, Rita. Totoo ba ang inaakusa ni Frank sa'yo at ng anak ko? Hindi ka nga ba totoong nagtapos sa kolehiyo? Totoo po, Ma'am. Ano? Hindi ka graduate sa kolehiyo? Pero bakit? Ibinigay ko naman sa'yo ang lahat ng pangangailangan mo sa pag-aaral mo. Paano hindi mo natapos ang kolehiyo? At saan mo dinala ang mga perang ibinigay ko sa'yo? Ginamit ko ang perang yun para maipatayo namin ang bahay namin. Kasi nakita niyo naman, Ma'am, ang pangit-pangit nga ng bahay namin, ang liit-liit pa. Pero hindi mo naisip na pwedeng magkaroon ka ng bahay kung makakapagtapos ka ng pag-aaral. Nakita mo naman, prinumot kita kaagad bilang manager dahil ang pagkakaalam ko ay graduate ka na ng kolehiyo. Pero niloko mo lang pala ako. Patawarin niyo po ako, Ma'am Adela. Rita, pinapatawad na kita. Pero hindi nangangahulugan na makakabalik ka na sa trabaho mo. Oo. Dahil ang lahat ng mga empleyada at empleyado na naririto ay panay tapos sila Ma'am, ng kanilang kurso. Ma'am, patawad po. Isa pang pagkakataon na hinihingi ko sa inyo, Ma'am. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Yun ay kung makakaya mo ang trabaho. Opo, Ma'am. Opo. Kakayanin ko po ang trabaho. Ano ho bang trabaho ang ibibigay niyo sa akin, Ma'am? Ano po? Hindi pa kasi pumapasok ang janitor dito sa opisina. Kaya ikaw na lang muna ang gumawa ng trabaho niya. Mag-janitress ka. Hindi. Hindi. Bakit? Deserving ba si Carla sa promotion? Oo. Isa yung si Carla ang pinakamadagal dito. Dahil high school pa lamang siya, naririto na sa office. Ano? Anong high school pa lang ay naririto na siya? Bilang protocol sa trabaho ko, ay kinuusap po ang lahat ng mga empleyado dito. At ayon sa mga seniors na empleyado dito, working student si Carla. At nang mag-graduate, ay kinuha siya agad dito na encoder. Kaya ngayon, ay isa na siya sa mga head encoder. Sa katunayan ay si Carla ang ini-endorso ng mga seniors employee na maging manager. Kaso, nabulilyaso dahil binigay ninyo ang managerial position kay Rita. Ganun ba? Sige. Mas deserving pala na maging manager tong si Carla kaysa kay Rita. Ano pang hinihintay mo, Carla? Pumasok ka na doon sa office na binakanti ni Rita. At magmula ngayon, ikaw na ang manager dito. Isa pong karangalan sa akin ang alukin niyo ako ng managerial position. Pero sa tingin ko, ay mas karapat dapat po ay si Frank Suleiman po ang maging manager. Ha? Kasi po, vice president na ang iniwanan niyang posisyon kumpara sa akin na encoder lamang. Wala pa rin ba ang anak mo? Wala akong anak na matapobre at mayabang. Hindi pa nga mayaman, akala mo na kung sinong umasta. Anak, nandyan ka na pala. Kumusta ang... teka, umiiyak ka ba? Nay, wala na po akong trabaho. Ano?
Bakit? Natuklasan kasi nila na hindi ako talaga graduate sa kolehiyo. Paano yan? Wala ka nagtrabaho at wala pa tayong ipon dahil pinambili mo ng babahalin mong gamit. Magandang bahay lamang ang mayroon ka. Pero aadin mo ang maganda at maarting bahay kung wala namang pagkain ang sikmura mo. Mabubuhay ka ba ng mga branded mong gamit? Mabubuhay ka ba ng kaartihan mo kung wala kang magandang trabaho? Dahil makakatanggap ka ba ng mataas na sweldo? Inay, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa pagiging kumarte. Patawarin niyo po ako sa pagiging matapobre ko po, Inay. Hindi ko po nilingon ang aking pinanggalingan. Patawarin niyo po ako. I don't wanna leave you. I just magmula nang tayo'y di na nakita. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.